So, ayun, good day guys. So, meron na naman tayong bagong project which is medyo kakaiba siya na. So, muscovado maker or yung sugar maker, no? So, kung interested kayo kung ano yung muscovado, so just search na lang sa YouTube kung ano ba siya. So, pagkakaalam ko sa muscovado is a type of sugar din siya, no? And from sugar cane, no? Yung katas ng sugar cane, yung juice nun, lulutuin. Then, yung manual way is imimix niya, no? Nung ating bare hands. Then, kaya yun, gumawa tayo nung in-automate natin yun, no? Yung pag-mix, no? Yung pag-detect ng temperature kasi kailangan yon para to make sure na lutong-luto talaga yung muscovado, no? Okay, so start tayo sa pagpapaliwanag ng mga components na ginamit natin para kung interested din kayong gayahin. So, mayroon na kayong idea kung ano yung mga components. So, start tayo sa Arduino Mega na original, no? With prototype shield, no? Para hindi nabubunot basta-basta yung mga pins, no? Para secured, no? Kapag nilagay natin sa casing, no? Then, meron tayong LCD for displaying the temperature kasi dapat niya makakuha natin tamang temperatura at yung time, no? So kasi may time din yung pag-mix nun para make sure na lutong-luto or yung tama yung pag kaluto ng ating muscovado or yung sugar. Magdi-display yan kung may timer count kasi yung tama nun 30 minutes na iikot, no? Then 20 minutes yung pag-transfer dun sa pulverize kasi from mix, no? Then to pulverize din niya para maging asukal siya mismo. Okay? Then button, okay? Button. So ito wiper motor pala yung ginamit natin na mga motor. Then linear actuator, ito lang yung may harang kasi dun sa mismong lutuan. Then may harang dun, bubukas lang yon para mag-flow dun sa pulverizer. So ganun lang naman siya sa final. Then ito yung ating BTS 7690 na motor driver para mas mapaikot niya ng makontrol natin yung speed, no? At mas masyadong kaya niyang kontrolin yung mga matataas na amp ng ating mga motor, okay? Then button na may LEDs. Then ano ba ba? Ito yung temperature sensor natin kasi kailangan natin ma-check yung temperatura ng ating niluluto, no? Kasi abot ng 100 Celsius siya. So itong ginamit natin temperature sensor yung DS18B20 na DF robot, no? So yun yung pinaka mainboard niya, yung ating pinaka mainboard ng ating temperature sensor. Tapos yung LM2596 kasi yung main power supply natin 12 volts, then i-convert nung ating LM para lang naman siya sa supply ng Arduino. 9 volts lang yung magiging output nun. Okay, so ganon. So start niya, dapat pindutin natin yung button, no? Yeah, so pag start nun, iikot na yung mixer, nakalagay na yung mixer, then may countdown, no? Kasi yung sa tuning nga sabi ko 3 hours, no? Then iikot ito ng for at least 3 hours sa tunay. Pero for now, sa example natin or sa video para mas mapaikli, 1 minute ko muna, no? Okay. So 1 minute siyang iikot, no? Medyo matagal. Then hindi ko na rin ginamitan siya ng matataas or malalakas na high speed motor, no? Kasi pwedeng matapon yung mga niluluto natin. Kaya ganito lang siya kabilis talaga, okay? So after niya mag mix, no? Or magmekos-mekos, tataas na ngayon yung sa harang niya at magpo-flow na yon or pupunta na doon sa pulverizer, no? Yung pinakang naluto nating mga sugar dun sa may. So habang umiikot yan, mainit syempre yung pinaglulutuan, okay? Try natin for 3. Then after nyan, yan, tataas na ngayon yung harang. Ayan, may nakaharang yan para mag-flow na ngayon yung pinakang naluto natin doon sa pulverizer. So at least 1 minute lang din yung nilagay ko, pero at least para make sure na malagay lahat or 90% may lagay dun sa ating pulverizer, 20 minutes siyang nakabukas, no? Okay, so pero dito 1 minute lang din para makita nyo lang na yung sa example natin. Okay, so hintay lang ulit tayo ng 1 minute, so at least 30 seconds. Then ito yung temperature, hindi ko pa rin pala nakikita. So kapag yan ilagyan natin ng kamay, nakikita natin yung temperature natin or temperature natin. So ayan, kita nyo tumataas. So itong at least ang alam ko dito sa datasheet nito, at least 120 Celsius ata yung kaya niya. Okay, so yun yung kaya niyang tanggaping init, no? Okay, ayan, bababa ng bababa yan kasi wala na tayong yung kamay natin tinanggalan natin. So pagtapos yung transfer at magpuproceed na to ngayon doon sa pulverizer, no? Pulverizer, then 1 minute lang din, pero sa tunay 1 hour siyang papaikutin or yung parang magiging mismong asukal na siya or yung hindi na siya dikit-dikit, no? Kasi yung muscovado para siyang malagkit muna, then kapag malamig na siya tapos pupulbusin na natin siya, no? Parang gagawin natin siyang asukal mismo. Okay, then after nyan, after matapos ito, dapat babalik ito sa mga default, no? Para sa susunod na gagamit hindi nakabukas syempre si mismong harang niya kasi pag nilagay natin didiretso na agad siyang pulverizer. So ayan,
may 20 seconds tayo. Then syempre may note din yan na tapos na, para aware din yung gagamit or yung user na tapos na yung kasi mali mo may ibang ginagawa. Ayan, for monitoring lang. So basically ganun lang naman yung process natin, no? Wala naman siyang special for i-automate lang natin yung mga manual process kasi medyo nakakapagod din maghalo yun for 3 hours. Isipin nyo. So yun lang. Ayan. So process done, preset motor position. So babalik lang siya sa dating position, no? Para doon sa next gamit, no? Para naka-ready siya, no? Hindi nakabukas lahat, okay? So ayun. So kapag tapos na, naibalik na sa dating position, so babalik na siya sa dati. So ayun. So kung interested kayo sa project na to, so just message me na lang ulit sa ating Facebook account or sa ating email. Pero mas better mag-message kayo sa Facebook kasi doon ako mas active. So thank you ulit. Salamat sa panonood and God bless palagi. Thank you.